So yun, good morning guys, no. So ito yung i-upgrade natin na amplifier, yung DB Audio na 15MX BT. So Bluetooth to guys. So yung papalitan natin dito is kanyang amplifier board. So ano pa rin to, gagamitin pa rin natin to. Yan, yung tatanggalin lang natin is yung kanyang main power amplifier. So yung EQ niya is gagamitin din. So check natin yung ilalim niya. Ito yung kanyang inside. So yun guys, ito lang yung laman niya. Yung kanang transformer na ano siguro to, 41 volts, 041. Then yung kanyang power amp, ito yung papalitan natin. Ito yung kanyang e-cap, dalawa lang. So tatanggalin natin yan, papalitan natin ng bago. So gagamitin natin yung heatsink nya tsaka yung e-cap. Yung ibang parts is tatanggalin lang natin at kakabit natin na sa ating Rocola. So yung EQ nya guys, ito yung equalizer nya, ito, tsaka yung mga ano nya, tone control para sa kanyang mic is gagamitin natin yan. So yung main natin dito na i-upgrade is yung kanyang amplifier. So yung amplifier nya guys is 4 pairs lang yan, left and right. Left and right yan siya. So yung bali yung gagawin natin is 8 pairs natin siya using ano pala, hindi pala Rocola yung gagamitin ko dito. Ang gagamitin ko yung Yamaha na 4 pairs yan. And then ito kanyang mga ano guys, accessories, yung EQ nya at yung tone control is ginawa natin siya ng power supply. Itong dalawang to, yung dalawang out ng ating transformer, yung 41041 at saka 12012 is ginawan ko siya ng power supply para mag-supplyan pa rin yung ating EQ at saka yung ating tone control. Yan. So yun guys, yun yung laman ng ating DB Audio na 15MX BT. So abangan nyo guys, stay tuned lang at gagawa natin siya ng bagong board at i-upgrade natin ito higher wattage. Functional pa naman to guys, so testing natin yung kanyang audio. So i-upgrade lang natin kasi yung gagamitin na ang iloload na speaker dito is apat na tag 500 watts yung 15 inches, kaya mahina to kasi 2 pairs lang. So papalitan natin ng 4 pairs, tsaka taasan natin yung kanyang e-cap, dalawin natin kasi yung amplifier nito is parang sa ano natin sa 502. So sound check tayo. So nagpa-function naman lahat yung kanyang EQ. Yung EQ nya. So bali yung gagawin natin ngayon guys is babaklasin na natin yung board nya. Tatanggalin natin yung main board at saka
papalitan natin ng amplifier. So yung gagamitin pala natin na power amp na papalit is itong aking creepers na Yamaha PE 2400. Yan guys, no? So ito yung papalit natin dun sa kanyang mainboard. Yan, stereo. So ito guys is with Protect na. Yan. So tara, baklasin natin lahat to. And then samahan nyo ako guys. Ito yung kanyang board guys, no? Na yung pinaka main board niya. Nandito yung kanyang power supply, itong speaker protect niya, then yung ating driver ng power amp niya sa ilalim. Yan. So yung gamit dito is 2 pairs lang siya. Yan, magkabilaan yan, left and right. Yung gagawin natin guys, tatanggalin natin to, yung board, tsaka yung ipapalit natin na amplifier is 3 pairs. Yan, is Yamaha. So kasukat niya naman to. Yan. So timing yung design natin is para talaga sa heatsink na to. So magdadagdag tayo ng fan, isa yung 12 volts fan niya dito kasi stereo 3 pairs yung gamitin natin, tapos dadagdagan natin ng dalawang e-cup. So magdagdag tayo ng fan dito, exhaust. Ito naman kanyang glow. By the way guys, yung dito ng mga input, output tsaka input is ginawan ko na siya ng power supply. Dito nakakabit yung kanyang antena. Meron ng antena, no? So di na yan kailangan. So nandito lang yung kanyang output. Yung dalawang in, dalawang EC para sa 41 volts niya dito sa main power supply natin, saka tong auxiliary niya na 12012. Yan yung mga regulator niya. Yan. Din yung kanyang dito yung input natin na input niya na left and right, saka yung power supply din nandito. Yan. So ginawan ko na to guys ng board para ma-ready na. So ito yung ginawa ko. Yan. So dito makikita natin meron siyang regulator niya. Yung dalawang input na ganito, yung kanina na sinabi ko sa inyo na ito, yung dalawa na yan, yung EC 41 volts saka 12 volts. Tapos dito natin yung kakabit yan. Yan sa dalawa. So yun, 45 and then 15 volts. At ito naman guys, no, nandito sa dito na part, yung ito, yung input natin from ating EQ dito. Tapos dito na ginawan ko din siya ng header dito sa ating power supply. So bale yung nandito, yan. So meron siyang left and right, yan. Tsaka negative and positive 12. Regulated yan sa ating 7812 at saka 7912. Yan. Ito yung supply ng ating protect, kasi yung protect dito is yan. Ito yung protect niya. So sa papalit natin na board is iba na yung kanyang protect. Ito na. Using 12 volts. Yan. So meron din tayong auxiliary dito guys sa fan. Ito yung kanyang fan na 12 volts. And then yun pala guys yung link. Ito na part guys is link lang siya. So dito yung input natin ng ating out ng ating EQ, dito natin ilagay. And then ito yung magiging out para sa ating amplifier na ipapalit dito. So dito tayo kukuha ng output which is galing sa ating EQ, dito sa ating EQ ng ating DB audio. Ayan. So bali ito guys, isa-symbol natin lahat to. So yung ibang parts dito is kukunin natin, ililipat natin dito sa board. Itong dalawang regulator nya, lilipat natin dito. At yung kanyang dalawang e-cup tsaka yung dalawang diode is lilipatin natin dito, no? So dinagdag tayo ng e-cup 63 volt over 1000 UF. So yung supply natin is 45 lang naman siya. So kayang-kaya pa i-handle ng ating 63. Then dalawang bridge niya, yan dyan. So ito guys, customized to para sa DB audio na 15MX BT. So kung meron kayong ganito guys at gusto niyo i-upgrade, check nyo lang yung description nito. Nandun yung files ng PCB
ng power supply. Yun. So patuloy tayo guys, baklasin natin lahat to at saka yung mga drivers din dyan sa ilalim. Yan, tanggalin din natin, gagamitin natin dun. So yan, so time lapse natin ulit guys at stay tuned lang. So right, ito na guys na. So ito na yung kanyang driver. Yan, tanggalin din natin yan, then gamitin natin dun sa kanyang bagong board, no? So 5 watts yan, 0.85. so sakto lang to, bali 6 dun. Yan, tinanggal ko na yung kanyang capacitor kasi di ko matanggal yung kanyang screw dito eh. So all in all guys, goods pa tong kanyang mga OPT. So gagamitin din natin to dun sa isang channel niya. So patuloy tayo guys, babaklasin natin lahat to yung kanyang mga components. Ganito. At ita-transfer natin sa ating power supply. Ito yung uunahin natin, yung power supply. Ito natin i-transfer lahat ng mga components niya. So let's go. So yun guys, yun na yung nakuha nating mga components. Itong mga nakuha natin guys is ililipat natin dito. Lipat natin dito yung iba sa kanyang bagong power supply. Yan, itong ating dalawang e-cap. Yan, dalawang bridge, isang bridge diode na maliit, tsaka dalawang e-cap na 25/2220, tatlong regulator, yung ating 7812, 7912. Ito pala guys is TIP41 para to sa speed control ng ating fan, pero di natin gagamitin yan kasi lalagay natin steady na lang yung kanyang ikot, tsaka yung 8 pirasong 5 watts resistor. Yung GST na connector natin is gamitin din natin dito sa kanyang bagong power supply. Tsaka yung huli guys, itong ating 8 OPT, which is ito natin siya ilagay sa right channel. So itong isang channel is kompleto na yung OPT nya, yung kulang na lang dito is 4, so meron na tayo. And then yung isang channel is ito yung gamitin natin, yung 8 piraso. So ito guys, yung board na to is itatago lang natin, baka sakaling gamitin natin sa iba is magagamit pa naman to. So yan. So yung susunod guys is itatanim natin dito yung mga nakuha nating components, no? So yung kulang dito, dalawang e-cap, yan, yung mga GST connector natin, yan yung 50 volts na ito. So 25 lang naman to, so pwede lang din to kasi 12.0 lang naman yung kanyang sekunda primary, no? Yan. So stay tuned guys, no? At itatanim natin yung kanyang ibang parts. Yan.
Yan guys, ito na siya. So buo na yung power supply natin. Yan. Yung ibang parts na tinanggal natin kanina is nilagay natin dito. Which is yung ating dalawang e-cup, dalawang bridge, tsaka tong dalawang regulator, then dalawang e-cup din na tig 25 volts, at saka yung kanyang GST. Yan. So ito na yun guys. Ito na yung ready na yung ating power supply para sa ating upgraded na DB audio. So dito sa power supply natin, makikita natin dito yung kanyang out ng ating main power supply. Yan. So bali tatlo yan, anim yan guys, no? 2, 4, 6. So dalawang positive para sa dalawang left and right, and then dalawang negative left and right din sa ating power amp, tsaka dalawang ground. So yung dinagdag natin sa power supply guys, itong ating bleeder, pati itong ating fuse, tsaka yung ating indicator. Yan. So same pa rin naman guys yung out ng mainboard ng DB audio is ginawa natin dito. Yan. So bali ito, link sa dito yung input ng EQ natin na galing sa output ng EQ ng DB audio natin is pa-plug dito, and then yung kanyang out is papunta dito sa dalawang GST na to, papunta to sa ating power amp. Yan, punta yan dito sa power amp, left and right. Yan, tsaka tong fan dito na yun sa fan na supply 12 volts. Di na natin siya lalagyan ng controller, so bali diretso na lang siya. Yan, so dito guys meron din dyan butas, no? Pwede tayong maglagay dyan ng terminal sakaling kukuha kayo ng 12012, kasi dito naka GST yan eh. Dito sa kanyang header na to, yan, nandiyan na makikita yung 12, negative 12 at saka positive 12. Supply ito bali guys ng ating EQ. Yun dito rin niya i-in yung kanyang out, no? Then ito guys, yung isang regulator na 12 volts is para sa ating speaker protect. 12 volts out yan, dalawa, para yan dito sa ating protect left and right. So yan yung GST niya kanina, yan, yung input na 45045 at saka 15015. Yan. So kung nagtataka kayo guys kung bakit maliit yung dalawa, kasi ito existing to sa DB audio natin, is tinanggal lang natin dito at nilagay din natin siya. Yung dinagdag natin na e-cup is ito, 63 volts, 10,000 UF. Yung ginamit niya dito is 8200 UF, 63 volts. So kaya mas maliit siya compared dito sa bago nating nilagay. Yun. So yun guys, yung susunod naman natin yung ating amplifier, i-assemble lang natin, and then ikabit natin doon sa heatsink. Kabit natin to. Yan. Itong amplifier natin guys is hindi pa siya kompleto. Wala pa siyang 5 watts, kasi itong mga 5 watts na natanggal natin is ilalagay ko siya dyan. Ito pala yung magiging ano niya, 5 watts resistor niya. Yan, 5 watts na 0.25 ohms. So pwede yan. And then yung kanyang driver. So yun lang guys, stay tuned muna at ita-timelapse natin at bubuuin natin tong ating power amp. Alright, yun guys, ito na yung ating power amp na papalit dito sa ating DB audio. Upgraded yan, Yamaha. For 3 pairs to guys, pero yung kanyang driver is same sa kanyang power. So left and right yan siya. Yan. Ito yung stock na heatsink niya. So nalagyan ko lang siya ng fan dalawa para at least meron siyang cooling na mas maganda. Tapos malagyan naman dito ng ano din ng isang fan na 220 para hindi siya masyadong mainit, kasi para dito guys is maliit lang yung heatsink niya. Yan, 16 yung transistor natin, yan, left and right. So yung kung nagtaka kayo guys, yung board natin is tinanggal ko yung protect niya dito kasi meron tong error guys, yung kanyang protect, kasi pag nilalakasan mo is namamatay siya yung protect niya. So is silipin ko pa yung design nito, pero yung side sa power amp niya is okay naman guys, working naman siya. So yung ginawa ko is tinanggal ko na lang yung protect niya, siniparate ko ng board yung ano natin, yung factory made na speaker protect. So ito guys, bali yung ating power amp. So naka ano to dito, nakalagay siya dyan, nakaganyan. And then yung dalawa nating speaker protect to, kasi doon sa board natin is tinanggal ko siya. So ito na lang yung ilalagay natin, left and right. Yan, so check nyo yung ano nito guys, video ko na speaker protect na factory made, no. Yan. So bali dito din siya. So
siya dyan. Left and right yan. And then yung ating power supply. So ito na yung ating ginawang power supply para sa DB audio natin, 15XBT. So dito yung sinabi ko kanina sa yung kanina na dito yung link nya. Ito yung galing sa EQ natin papunta sa ating power amp to. Yun. So yung capacitor nya, ito yung stock. Ito naman yung dinagdag natin. Yun. So yung plus position nya is nandito yan siya. So yun bali guys, lahat ng ating ikakabit sa ating upgraded na DB Audio 15MXBT. Yan, Yamaha left and right. Yan, stock yung ating speaker terminal, trapo natin, tsaka itong kanyang EQ. Yan, magagamit natin lahat yan guys. So check nyo lang at ipaplastar natin yan, kakabit natin lahat. So time lapse ko lang to guys. So stay tuned lang and hope na panoorin nyo hanggang dulo. So yan na guys, complete na yung ating setup, yung ating speaker protect. Yan, to left and right, and then ito yung ating main power amp. Yan, and right din, tsaka yung ating power supply. So ngayon guys, titesting natin, play tayo ng audio kung gagana ba tong ating upgrade. So play lang tayo ng music. Gabitan muna natin siya ng speaker dito. Then play tayo ng audio. Kakabit ko lang ng speaker. So madaling araw na guys, no? Ano na, 11:59. So lapit nang mag 12. Tinapos ko lang to kasi papadala to sa probinsya eh. So tumatitila ako ng mga manok. So yun, meron tayong wire, then yung plug. Saan ba yung plug niya? Ito. So tatest na natin guys. Good luck. So plug, then power on. Yun. So, wala tayong audio, kalimutan kong lagyan. So lagay lang natin to.
hindi siya tumunog. So nakita natin yung kanyang protect, speaker protect is meron na siyang audio signal. Patayin muna natin guys. At saka dito, bakit wala sang audio? Subukan natin ulit. Ayan. Tayo pwedeng masyadong magpalakas kasi music na. So, play tayo ulit ng video guys. Audio guys. DJ Christian Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Painalan natin guys kasi ano na eh. 11:57 na. So, gabi na guys. Malalim na yung gabi. Kasi ito na lang. Ito yung EQ niya. Ayan. Magkano yan? Share right channel. So, taasan natin. So, beat na lang natin. Preparing and initiating vocal test. DJ Christian Nightmare. Yan guys. So, dito sa protect natin. Yan. Preparing and initiating vocal test. Yung upgrade natin guys sa ating DB Audio 15MX-BT. So ito guys, yung video na yan, check nyo kasi yung file niya is nandun sa description niya. Tsaka ito yung power supply natin guys, is lagay ko din sa description yung link niya. Itong power up natin is hindi lang muna kasi yung speaker protect niya is may error. Pero yung kanyang power amp circuit is okay naman. Separate naman yung kanyang circuit ng speaker protect. Yun lang yung problema. Pero all in all guys, okay naman siya. So ito yung nag-drive ngayon. Yan. Hindi tayo makatesting ng malakasan kasi gabi na eh. Gusto natin dito.
Test din natin yung kabilang channel lang. Tayo muna natin. So kanina right yun, ngayon left naman. Yan. So ito yung nagpa-function nila. Let's go. This is Playboy. So yan guys, left channel. So pag natin yan, right channel yan. So yan guys, sa gustong mag-upgrade ng kanilang mga DB audio na 15MX BT is available lahat yung files niya guys, is dahil nila sa description. Yung speaker protect, yung ating power supply, try nyo lang din subukan yung ating Yamaha kasi update ko naman yan. Yung ibibigay ko na files is updated na, so wala na siyang error sa kanya speaker protect. Kasi mas maganda kasi yun, naka-isa lang yung board niya guys. Yan, dito is bakante yan, so hindi ko nalagyan ng parts, so nandun lang siya separate yan. So yun guys, no, okay yung upgrade natin. So hanggang dito lang muna guys, no. Sa susunod natin update is yung ano naman, yung 502 na Sakura. So yun guys, don't forget guys to subscribe to our channel, no, Albatronics. So maraming salamat po sa lahat. Sa lahat mga subscriber ko dyan, sa mga bago kong subscriber, maraming salamat sa inyo. Salamat sa suporta na binigay niyo sa akin guys. So yun lang muna ngayon mga ka-DIY, no.